Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Paano kung unti-unting mawala ang inyong memorya at abilidad na mag-isip? Yan ang nararanasan ng mga taong may Alzheimer's disease. Narito ang isang kwento. Ayaw pag tinangis kay kanugun an ibluha an luha sa mata na nalidig kung daw bakya. Parang anak ang turing ni Lita sa kanyang ina. Binibigyan ng laruan. Sinusuklayan. At inaalagaan na parang bata. Yung anak ko po kasi tawag sa akin mami. Okay. Kaya yun yung ginaya niya. Alam niya po na anak niya kami, pero yung name namin, hindi na niya matandaan. Tapos yung ate ko naman mama. Kasi mama din yung tawag sa kanya. Nagsimulang tila magkabaliktad ang kanilang mundo, 5 taon na ang nakararaan. Napansin nilang may nagbago sa mga kinikilos ni Nanay Gloria. Kung dati po lagi siyang galit. Mas galit siya. Mas lagi siyang galit, tas lagi siyang nag-iimbento ng mga kwento, ganun. Nung parang marami siyang naiisip. Tapos, nung pinaka-worst na po, yung naglalayas na siya, umaakyat na siya ng bakod, so umaakyat siya dyan. Dito? Kasi, Dyan sa bakod opo. Hindi raw nila pinapansin noong una ang mga pagbabago kay Nanay Gloria, pero habang tumatagal, mas nagiging sumpungin ito at nawawalan ng memorya. So yung before po kasi hindi namin siya pinapansin. So ini-ignore namin, akala namin old age thing lang. So ganun. Nung during pandemic, so mas nakapag-focus kami sa kanya since yun nga nasa bahay na lang kami. So iba na talaga yung behavior niya. Noong 1 taon, pinatingnan nila sa doktor si Nanay Gloria at napag-alaman nilang mayroon siyang Alzheimer's disease. Ano yung napansin nyo na pagbabago din how about sa family naman, sa family dynamics? Kung before po kasi nung hindi pa namin alam, napapatulan talaga kasi sobrang kulit, sobrang Nung napa-check up siya, na briefing din naman po kami nung doktor, tapos nakapag-adjust na rin kami. Tapos at least may tumututok talaga sa kanya. Sinubukan natin ang memorya ni Nanay Gloria. Nay, meron akong 3 salita na papaalaala sa inyo. Na po, mangga, mesa, pera. Kaya niyo pong sabihin? Gayahin mo lang si Doc. Sabihin mo, mangga, mesa, pera. Pareho silang lahat. Hindi, gayahin mo lang, gayahin. Mangira na lang, pambilbiga. Hindi, Sige po. Okay lang po. sasabihin mo lang, mangga, mesa, pera. Mangga, misa, pera. Okay, sige po. Ginawa rin natin ang tinatawag na clock drawing test na isa sa mga ginagamit para ma-screen ang pasyente para sa dementia o cognitive impairment. Okay. Sige nga po, sulat niyo po dyan, oras po na 10 minuto makalipas ang 11:00. Isulat mo daw yung 10 minuto. Ha? Isulat mo daw yung 10 minuto. I-drawing minuto. I-drawing niyo po. I-drawing. I-drawing niyo po ang 10 minuto Ay, makalipas hindi ko alas na 11:00. 10 minuto makalipas ang 11:00 dito.
Idro- 10 minuto. Mm-mm. Makalipas ang alas 11 po. Sige nga po, drawing nyo nga po. Idodro yung 10 minuto. Opo, sa orasan po. 10. Makalipas ang alas 11. Makalipas ang Alas alas 11. 11. Alas 11. Alas 12. Alas 3. Alas 4. Alas 5. Alas 6. Matapos ang clock drawing test, sinubukan naming balikan ang 3 salitang pinabigkas namin kanina kay Nanay Gloria. Nanay, ano po yung 3 salita? Ulitin. Ano daw yung 3 kanina na sinabi? Ha? Ano daw yung kanina? Yung Ha? Dali. Umuugong eh. Ano yung kaninang 3? Yung salita kanina na 3. 1, 2, 3. Sa ginawa nating mini-cog test, walang nakuhang marka si Nanay Gloria. Matinding pasensya ang kailangan sa pag-aalaga ng mga taong may Alzheimer's disease. Bilang isang family member Mhm. na mayroong nanay na na-diagnose ng Alzheimer's, Mm-mm. para sa'yo, ano yung pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang family member? Siguro iyon po yung everyday na na struggle mo kasi every hour parang nag-iiba yung behavior niya. Parang ngayon masaya siya, kakanta siya. Maya-maya may masabi ka lang na isang bagay na ayaw niya. Magagalit na siya, ayan na magwawala siya. Tapos yung gusto niya talaga may nakafocus sa kanya. So kunwari, ayan, magkasama kayo, tapos hawak mo yung cellphone. May magagalit na siya, bigla siyang magdadabog, maglalayas na siya. Ngayon, tanggap na raw ni Lita ang kalagayan ng ina. Ano yung pakiramdam sa isang anak na ganun yung nangyayari sa iyong ina? Actually, madali lang din naman po siyang alagaan. Ang mahirap po sa part namin, kapag bumabalik yung memory niya, naaalala niya na may sakit siyang ganun. Parang nakakalimot siya. Iyon yung nagiging emotional talaga siya. Iyon po yung pinakamahirap sa amin, yung maaalala niya na may sakit siyang ganun. Pero pag pag yung normal days naman na ganyan, parang baby lang siya, mas okay po kami dun. Ang Alzheimer's disease ay isang brain disorder na lumalala habang tumatagal. Dulot ito ng abnormal na build-up ng protein sa utak na nakasisira sa brain cells. Isa sa mga proteinang ito ay tinatawag na amyloid. Ang Alzheimer's disease po ay isa po lamang sa mga pangkaraniwan, pinaka-common na klase ng tinatawag na dementia. No? Kasi may mga ibang tao po, laging tinatanong sa akin, Dok, ang Alzheimer's po ba tsaka dementia, iisa lang ho? Ang kasagutan po doon ay hindi ho. Dahil ang dementia ay yun yung pangkalahatang tawag or umbrella term na tinatawag sa mga sintomas na nakaramdaman ng isang pasyente. Ngunit ang Alzheimer's po ay isa lamang ho doon sa isang klase or isang uri or kind of dementia. Aabot sa 60% hanggang 80% ng dementia cases ay Alzheimer's disease. Marami pang ibang uri ng dementia na nagkakaiba sa sanhi at epekto sa katawan ng tao. Nariyan ang vascular dementia, Lewy body dementia, frontotemporal dementia, Parkinson's disease dementia, Huntington's disease, Creutzfeldt-Jakob disease, hydrocephalus at mixed dementia. May mga bagay na nagpapataas sa tsansa na magkaroon ng demensya ang isang tao. Risk factors kung tawagin. Sabi pong vascular risk factors, ito po yung mga sakit na maaari natin makuha tulad ng diabetes, hypertension, mataas na kolesterol, saka syempre yung mga bisyo na tulad ng paninigarilyo at saka labis na pag-inom ng alak. Yung mga non-vascular naman ho, kasama ho doon, yung pinaka-importante ngayon actually yung isolation. Isolation at depression. Kaya kung mapapansin po ninyo, nung pandemic, about a few years ago, bigla hong dumami ang mga kaso ng mga may Alzheimer's dementia. Walang ganap na lunas ang demensya at hindi rin ito reversible.
Ang dementia po kasi ay isang neurodegenerative illness. Ibig sabihin po nito, hindi ho nare-reverse ang proseso ng dementia pag ito ay nag-umpisa na. Ngunit hindi naman ho ibig sabihin na kapag hindi po ito nare-reverse, wala po tayong pwedeng gawin. Marami ho tayong pwedeng gawin. Number one, meron ho tayong mga gamot na pwede pong magpa-delay o magpabagal ng progression ng mga dementia symptoms ng ating mga pasyente. Ayaw magtinangin kay kalugon. Mahilig maglaro ng manika si Nanay Gloria at mahilig din siyang kumanta. Nagpapakitang minsan sa kanyang buhay, sabay siyang naging bata at matanda. Sa ating pagbabalik, bisitahin natin ang isang tahanang umaaruga sa mga senior citizens na wala ng pamilyang nasasandalan. Tutok lang dito sa Doctor Next Door. Sa paanan ng bundok ng Sierra Madre sa Rodriguez, Rizal, nagkukubli ang isang santuaryo. Tahanan para sa mga senior citizens na nalimutan na ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa perpektong mundo, ang golden years ng ating mga lolo at lola ay yugto ng kanilang buhay na payapa, puno ng dignidad at masayang kapiling ang pamilya. Pero ang realidad ay kabaliktaran para sa iilan. Dahil sa kahirapan at kawalan ng suporta, hinaharap nila ang bawat bukas ng mag-isa. Nagbukas ang pintuan ng Anawim para sa mga mahihirap at abandoned elderlies noong 1996. Higit sa isang kanlungan, nakatatanggap ng tulong medikal at espiritual ang 65 nanunuluyan dito mula sa mga staff at volunteers. Ang salitang Anawim ay galing sa Hebrew word na tumutukoy sa iba't ibang uri ng kahirapan. Sila ang mga nasa laylayan at mga walang pag-aari kaya kinalimutan at itinuring na walang halaga sa lipunan. Actually, this is a dream come true ni Brother Bo Sanchez. Siya po yung founder po ng Anawim. And when Anawim started, actually, pinaka-vision talaga is you want to be a sanctuary for the abandoned elderly. May family man sila pero sila yung hindi pinalad, na hindi naalagaan ng kanilang family for some reasons. Dito namin nakilala ang 69 na taong gulang na si Lolo John. Hindi niya tunay na pangalan. Kasi wala na akong magulang eh. Opo. Nag-iisang anak lang ako. Namatay na sila pareho. Wala akong kapatid, wala akong asawa. Bago napunta sa Anawim, nakatira si Lolo John malapit sa Wawa River. Delikado lalo na kapag umuulan. Maliban kasi sa pagiging mag-isa, nabulag din si Lolo John dahil sa katarata. Naiyak ako. Sabi ko ayoko, parang kawawa naman ako masyado. Tapos, naisip-isip ko, no choice na. Hindi naman nila ako kayang kupkupin. Siyempre, may hirap din yung tao dito. Pumayag na ako. Sabi ko nga, bakit ba naging ganito ang buhay ko? Nung buhay magulang ko, mas di ba paano may kaya naman kami? Kasi talagang wala. Dahil sa Anawim, naoperahan ang kanyang katarata at nakakakita na ngayon si Lolo John. Higit sa paningin, nakita rin niya ang kanyang bagong layunin sa buhay. Sabi ko, ito na yata ang buhay ko talaga. Mamamatay na lang ako ng bulag. Sinagot ni Lord. Binalik niya. Kaya yun, nipangako ako sa kanya. Habang nabubuhay ako, tutulong ako sa mga lola at lolo. Sa Anawim din namin nakilala ang 66 na taong gulang na si Lola Maria, hindi niya tunay na pangalan. Dahil hiwalay sa asawa at wala ring kakayanang tulungan ng mga kaanak, na puno ng walang katiyakan ang kanyang hinaharap. I wasn't prepared for my old age. Akala ko forever young ako eh. Yun yung problema eh. Akala mo, kaya mo lahat. Kasi all my life, even during my married years, ako lahat nagsosolve ng problema. Ako lahat talaga. Nakadagdag pa sa pasanin niya sa pagtanda ay ang ma-diagnose siya ng Parkinson's disease.
I wanted to live with relatives. Kaso may Parkinson's ako na discover ko nung 2021. So imbis na ako yung makatulong sa pagluluto sa bahay ng tita ko or paglilinis, ako pa yung aalagaan. Kasi yung initial signs ng Parkinson's, weakness, shaking, tapos mainitin. Hindi ako pwede sa walang ventilation. Yun. Tapos, marami pang other symptoms na manifested na yun, na mahirap for them na kumuha ng maid for me. Kukuha sila ng maid para sa kanila, pero para sa akin, that's asking too much. Humina man ang katawan dahil sa karamdaman, mas may sigla ang puso ni Lola Maria dahil sa kalinga at tulong na natatanggap niya sa Anawim. Dahil nga may doctor, may supervision, yun, in-adjust yung dosage. So ngayon, technically, parang wala na. Tapos, nakakalakad na ako mag-isa. Bawal ako maglakad ng walang caregiver, walang nag-a-assist. Dumating ako rito, kailangan ako paliguan, kailangan ako subuan, kailangan akong akayin. Ngayon nga, natutuwa silang lahat kasi lahat yun nawala eh. Ngayon naglalakad ako mag-isa. Isa na lang hindi ko pa nagagawa. Ano po? Tumakbo. Ang sitwasyon ni na Lolo John at Lola Maria ay hindi lamang dahil sa kawalan ng suporta mula sa mga kaanak. Nakaugat din ito sa kahirapan. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development, may 12.3 milyong senior citizens sa bansa. 3.8 million sa kanila ang mahihirap. Ang pamahalaan naman ay patuloy raw sa paggawa ng pulisiya para makatulong sa mga abandoned or neglected elderlies, pero aminadong hindi ito magiging madali. Kaya isa yan sa ating mga isinusulong na pinaghahandaan na pag tayo ay gumawa ng batas for the long-term care facilities. We call this the long-term care facilities. Medyo masalimut pa yan because we have to divide that whether it's a nursing facility, ibig sabihin ay may mga sakit yung mga dapat ilagay natin, abandoned and neglected, or is it just going to be a care facility dahil wala silang ibang mapuntahan? These are two different stories, and as we go and move on, I believe NCSC is on the right path as we continue to lobby and discuss this with our policymakers. Dagdag pa ng National Commission of Senior Citizens, may mga batas naman na nakatutok sa kapakanan ng mga nakatatanda. Nagkakaproblema nga lamang sa implementasyon at kaalaman tungkol dito. Ang pinaka-challenge natin actually is marami tayong mga batas na inilagak na. Classic example, there is what we call a Senior Citizen Center Act na nagko-create na bawat munisipyo dapat merong sentro para sa mga nakakatanda. But it's not implemented fully to everyone. Pangalawa, hindi clear kung ano yung mga dapat gawin sa loob ng sentro na yan. So I think that's the biggest challenge for us to revisit ano yung mga existing na mga batas that encompasses the needs and providing whatever benefits the seniors can avail of. And then when we revisit that, maybe put in the necessary implementing rules and regulations, defining ano nga ba at papaano nga ba ito gagawin. Tinalikuran man ng lipunan, may isang tahanang malugod silang tinanggap. Dito pinaramdam sa kanila na karapat-dapat pa rin silang mahalin at bigyan ng kalinga kahit sa takip silim ng kanilang buhay. Sa ating pagbabalik, fitness at nutrition tips para sa mga senior citizens, alamin, tutok lang dito sa Doctor Next Door. Bukod sa tamang nutrisyon, mahalaga rin ang ehersisyo para sa mga senior citizens. At isa sa mga kinakihiligan ng mga lolo't lola, ang pagsusumba. Alas 6 pa lamang ng umaga, nagsasama-sama na ang mga senior citizens sa covered court na ito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Ang kanilang agenda, magpapawis sa Zumba.
Isa sa mga maaagang gumising para mag-zumba si Lola Judith Casa na kilala rin sa tawag na Nene. Sa edad na 66, kayang-kaya pa rin niyang gumiling. Malaking tulong yung pawis. Kasi kisa sa bahay, walang mangyayari pag higa ka lang ng higa, yung ganyan. O, masarap ang pakiramdam. Tapos, yung na-involve ka sa maraming tao, number one yun, na marami kang nakakilala, o, tapos sharing of ideas. Pag pinawisan ka, tanggal si cholesterol. So, healthy living mo talaga kailangan kasi kahit sumba ka ng sumba, kung abusado ka naman sa kinakain mo, pero hindi ako nababawasan eh. Kasi ang pagsumba, hindi naman yan magda-diet eh. Sporty at dancer daw talaga si Lola Nene kahit noong bago siya magretiro sa DSWD. Maalaga rin siya sa kanyang katawan kaya naggulat na lamang siya nang ma-diagnose siya ng sakit sa dibdib. Aba, kung kailan nag-66, doon pa lang nakita na natulog ka pag gising mo, lumaki na suso mo. O hindi ako nagpa-second opinion ako, hindi ako nagpa-opera. Kasi yun nga ang sabi, hindi solusyon ang operasyon. Mas tinututukan na lang daw ni Lola Nene ang kanyang kinakain. Sundin lang yung mga nutritional guidelines na lahat ng bawal, lalo na yung 8 malalangsa. O yun nga, yung patis, yung mga seafoods, lalo na ang manok itlog. So, recommended sa amin, manok na native. Itlog na yung brown. Ang asin, kailangan hindi rock salt. Himalayan. Social, di ba? Ang bigas, hindi white. Avoid, kailangan brown, red, black. O, biro mo yun. Diyos ko, sabi kong gano'n, matindi. O, bawal ang juices, bawal ang soda, mga soft drinks na yan, lahat bawal. Hindi lang pinagbawal tubig. Pero ang isa pa raw sa mga sikreto ni Lola Nene ay ang pagiging masiyahin. At saka ako, hindi ko iniisip yung edad ko. Kasi pag iniisip mo edad mo, ay tatanda ka. Oh, ako ang sa isip ko, lagi akong 18 years old. Lagi akong debutante. Ganun lang ako. Hinahayaan ko yung problema sa akin. Actually, sa iba, kung sa iba ito, bagsak na. Pero ako hindi. Hindi lang naman mga lola ang kasama sa Zumba. Dahil ang 50 years old na si Marisa Dumagan, nakikipagsabayan din sa kabila ng kanyang kondisyon. Hindi na niya maigalaw ang halos kalahati ng kanyang katawan matapos ma-stroke noong 2014 at 2016. Nung dati po, hindi ako makalakad, hindi ako magsalita. Binihisan ako ng kapatid ko, pamangkin ko. Malakas ang bako, itong hindi pa. Kahit minsay nahihirapan, hindi naman daw ito dahilan para mapanghinaan ng loob si Marisa. Magdasal ang Panginoon. Panginoon, palakarin mo ako. Ayaw ko. Alagain ako na kapatid mo. Magaling ako. Kailangan mo yun. Bala matrabaho ako. Hindi ko gusto nabuo lang. Manghihina ako. Gusto maglakad. Isang taon na siyang regular na nagzuzumba na sinasabayan niya ng pagbabawas ng mga matatamis na pagkain. Nababasting. Hiningay mahal ang karne. Yung isda-isda. Yun ang ginagawa ko. Kaya, sabi nila, kaya mo yun? Kaya ko basta sa ating kalusugan maano mo. Mababa ng diabetes ko. Ngayon lang mayroong anxiety ba? Depression. Mayroong binilalabanan ko. Kasi walang makatulong, di Panginoon lang. Bilang tulong naman ng grupo kay Marisa, libre ang kanyang pagzuzumba. Ayon sa instructor na si Juicy, sinasadya niyang madadali ang mga steps sa Zumba para masabayan ng mga lola. Mas gusto nila yung yung may arrow, yung warm up mo arrow, mas mahaba-haba. Kasi parang doon lumalabas yung pawis nila. Kasi paano-ano lang paulit-ulit yung step, tapos mas maraming bilang yun eh. So, madali nilang masusundan. Yung, di ba napapansin yung sumisigaw, kanyan. Kasi di ba pagka yung class,
Mas maganda kasi talaga na inaano mo sila para nagiging energetic sila, nagiging masaya sila. Hindi naman daw maiwasan na may ilang nahihiya sa pagsasayaw dahil sa mga naririnig mula sa iba. Alam mo yun, kung minsan sabihin nila, ano ba yan, sumba ng sumba, hindi naman lumiliit. Sabi ko, hindi, wag niyo pong isipin yung mga sinasabi. Wag mo kasi isipin na tinitingnan ka or nahihiya ka kasi nga iisipin mo para sa sarili mo na mapawisan ka dyan. Sa isang oras na pagsusumba mo, napawisan ka. Ikaw magbe-benefits nun, hindi sila. Bukod sa pag-ehersisyo, mahalaga rin ang tamang nutrisyon para sa mga senior citizens. Narito po ang ilang mga nutrition tips. Sikaping nakakakain ng mga gulay, prutas, whole grains, dairy at mga pagkaing mayayaman sa protina. Piliin ang mga mabababa ang content ng sugar, saturated fats at sodium. Makatutulong ito para maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, diabetes at sakit sa puso. Para naman sa sapat na protina sa buong araw at mapanatili ang muscle, kumain din ng mga seafood at soy products at pati na rin mga lean proteins. Subukan din ang mga pagkaing mayaman sa vitamin B12 gaya ng cereals para sa mas healthy na red blood cells at nervous system. Imbis naman na asin o ano pa mang artipisyal na pampalasa, maiging mas gumamit ng herbs at citrus gaya ng lemon juice. Pagdating sa inumin, iwasan ang mga matatamis at mas maiging tubig na lamang ang inumin para sa good digestion at absorption ng nutrients. At kung hindi sigurado at may mga iniindang mga sakit, maigi ring magpakonsulta sa isang registered nutritionist dietitian para makagawa ng isang computed dietary plan. Lahat tayo tatanda rin, kaya pinakamainam na alagaan natin ang ating mga sarili habang bata para manatiling malakas, malusog at malaya sa mga sakit. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Macalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ito ang Dr. Next Door.